Mapagpalang araw po, Kuya Chris. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Arturo. Naninirahan sa isang bayan sa Dumaguete, sa lalawigan ng Negros Oriental. 35 na ako ngayong taong ito. At mayroon akong kwentong ibabahagi sa inyo na hindi ko kailanman makakalimutan hanggang sa huling hininga ko sa mundong ito. Ang karanasan kong ito ay nangyari ilang taon na ang nakararaan. Hindi ito katang-isip o gawa-gawa lamang ng imahinasyon. Ito ay tunay na pangyayari na nagpabago sa aking pananaw sa mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mata. Noong mga panahong iyon, nakatira ako noon sa aming lumang bahay malapit sa bundok. Ang aming pamilya ay matagal nang naninirahan sa Dumaguete. Simula pa noong panahon ng aking lolo at lola. Ang lungsod na ito ay kilala bilang syudad ng mga karunungan dahil sa maraming unibersidad at kolehiyo. Ngunit sa likod ng modernong imaheng ito ay nakatago ang mga lumang kwento at alamat na ipinamamana mula sa unang henerasyon patungo sa makabagong henerasyon. Ang mga matatanda ay palaging nagbababala sa amin tungkol sa mga nilalang na gumagala sa dilim, lalo na sa mga lugar na malapit sa kagubatan at kabundukan. Dati, itinuturing ko lamang ang mga ito bilang pamahiin at walang basihan. Ngunit ang nangyari sa akin ay nagpatunay na may mga bagay sa mundo na lampas sa ating nalalaman. Noong mga panahong yun, ako ay nag-iisa sa bahay dahil ang aking asawa at mga anak ay bumisita sa kanyang mga magulang sa Bohol. 2 linggo silang nagbakasyon doon at ako naman ay hindi nakasama dahil sa aking trabaho bilang guro sa isang pampublikong paaralan. Ang bahay namin ay matatagpuan sa gilid ng barangay, malayo sa pinakabayan kung saan nakapagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Subalit sa gabi ay nagiging nakakatakot dahil sa kadiliman at katahimikan. Ang mga kapitbahay ay magkakalayo rin ang mga agwat. Kaya naman kapag gabi na, parang ikaw na lamang ang nag-iisa sa buong mundo. Sa unang mga gabi ng kanilang pag-alis, walang anumang kakaiba ang nangyari. Ang mga gabi ay normal lamang. Puno ng tunog ng mga insekto at minsan ay ang tahol ng mga aso sa malayo. Pero sa ika-4 na gabi, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari na nagpabago ng aking buhay, magpakailanman. Ang gabing iyon ay mas madilim kaysa sa mga nakaraang gabi. Dahil ang buwan ay nakatago sa likod ng makakapal na ulap na dulot ng paparating na bagyo. Ang hangin ay malamig at may kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa kadiliman. Natapos ko ang aking mga gawain sa paaralan at umuwi ng 6:00 ng hapon. Nagluto ako ng simpleng hapunan. Naglinis ng bahay at naghanda para sa kinabukasan. Pagkatapos ay umupo ako sa sala upang manood ng balita sa telebisyon. Ang mga ulat ay puro tungkol sa paparating na bagyo at ang mga babala sa mga mamamayan na maghanda. Walang nabanggit tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa aming lugar, kaya hindi ko inasahan ng mga susunod na mangyayari. Nang sumapit ang 9:00 ng gabi, naramdaman ko ang pagkapagod, kaya naman nagdesisyon akong matulog ng maaga. Nagsipilyo ako ng ngipin at nagbihis ng pantulog
at humiga sa aking kama sa kwarto sa ikalawang palapag ng bahay. Ang kwarto ay simple lamang. May isang kama, isang aparador, at isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang larawan ng aking pamilya. Ang bintana ay nakaharap sa bakuran at sa malayo ay nakikita ang madilim na bundok na parang isang malaking anino sa kalangitan. Ilang minuto pa lamang ang lumilipas nang marinig ko ang kakaibang tunog mula sa labas. Ito ay parang kaluskos ng mga dahon, ngunit mas malakas at mas malinaw. Una ay inisip ko na ito ay dahil lamang sa hangin na lumalakas dahil sa paparating na bagyo. Ngunit ang tunog ay patuloy na lumalakas at parang may gumagalaw na malalaking bagay sa bakuran. Bumangon ako mula sa higaan at lumapit sa bintana upang tingnan kung ano ang nandyan. Ang dilim ay lubhang makapal kaya mahirap makita ang anuman. Ngunit nakita ko ang mga anino na gumagalaw sa ilalim ng puno ng mangga sa bakuran. Ang aking dibdib ay nagsimulang kumabog ng malakas. May kakaiba sa mga anino na iyon dahil hindi sila gumagalaw tulad ng normal na tao o kaya naman ay hayop. Ang kanilang kilos ay mas mabilis at mas maliksi, na parang mga nilalang na sanay sa dilim. Sinubukan kong magbukas ng ilaw sa labas gamit ang switch na nasa loob ng kwarto. Ngunit walang nangyari. Ang ilaw ay hindi umilaw, kahit pa ilang ulit kong pindot-pindutin ang switch. Naisip ko na baka sira na ito o kaya naman ay nawalan ng supply ang kuryente dahil sa malakas na hangin. Bumalik ako sa kama at sinubukang kalmahin ang aking sarili. Sinabi ko sa aking isipan na wala akong dapat ikatakot dahil malamang ay mga pusa o aso lamang ang gumagala sa labas. Subalit ang tunog ay hindi tumigil. Sa halip, ito ay lumakas pa at parang lumalapit na sa bahay. Narinig ko ang mga yapak sa hagdan ng likurang bahagi ng aming tahanan. Ang bahaging ginagamit namin para sa pagpunta sa bakuran. Ang mga yapak ay mabibigat at malinaw. Hindi tulad ng yapak ng hayop, kundi ng tao o mas malaki pang nilalang. Ang takot ay unti-unting pumasok sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Walang ibang tao sa bahay kundi ako lamang. Ang mga kapitbahay ay malayo at hindi sigurado kung maririnig nila ako kahit sumigaw pa ako. Ang aking telepono ay nasa ibaba, sa may sala, kaya hindi ko ito magamit upang humingi ng tulong. Ang tanging magagawa ko ay manatiling tahimik at umasa na kung sino man o anuman ang nasa labas ay aalis na lamang. Subalit ang mga yapak ay hindi tumigil. Ito ay umabot na sa taas ng hagdan at ngayon ay naririnig ko na ang mga ito sa labas mismo ng aking kwarto. Ang bawat yapak ay parang tumutugtog sa aking tenga. Bumibigat ang pakiramdam sa aking dibdib. Tumingin naman ako sa pinto ng kwarto at nakita kong hindi ko pa pala ito nalock. Sa pagmamadali ko kasi na matulog kanina ay nakalimutan kong ikandado ang pinto. Ang takot ay naging mas matindi nang maalala ko ito. Dahan-dahan akong bumaba mula sa kama. Sinusubukang hindi gumawa ng ingay. Maingat akong lumapit sa pinto upang ikandado ito bago pa man makarating doon ang kung anumang nasa labas. Ngunit bago ko pa man maabot ang kandado, ang pinto ay bigla na lamang bumukas ng kaunti. Walang humawak dito. Walang nakita akong kamay o
o anumang bagay. Pero ang pinto ay kusang bumukas na parang may hindi nakikitang puwersa na nagtulak nito. Ang lamig ng hangin ay pumasok sa kwarto. Dala ang amoy ng lupa at ng nabubulok na laman. Napaatras ako at bumalik sa kama. Ang aking mga mata ay nakatuon sa pinto na patuloy na bumubukas ng dahan-dahan. Ang takot ay lubos na kumontrol sa akin, ngunit hindi ako makagalaw. Parang nanigas ang aking katawan sa kinatatayuan ko. Sa pagbukas ng pinto, nakita ko ang anino sa labas. Isang malaking anino na nakatayo. Ang hugis nito ay hindi tao, ngunit hindi rin naman hayop. Ito ay parang pinagsama sa dalawang nilalang na yon. May katawan ng tao, ngunit may mga paa at kamay na mas mahaba kaysa normal. Ang ulo nito ay hindi ko makita ng malinaw dahil sa madilim. Pero ramdam ko ang mga mata nitong nakatingin sa akin. Tinitimbang ako, sinusukat kung ano ako at kung paano nito ako haharapin. Ang oras ay parang huminto. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na tibok ng aking puso at ang paghinga ko na naging mabilis at mababaw. Ang nilalang ay nananatiling nakatayo doon, hindi gumagalaw na parang naghihintay ng kung ano. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang tunog. Ito ay ang katahimikang magpapahiwatig ng panganib, ng bagay na hindi mo maintindihan ngunit alam mong delikado. Pagkaraan ng ilang sandali, ang nilalang ay dahan-dahang lumayo. Ang mga yapak nito ay naririnig ko na papalayo. Bumabalik sa hagdan at pababa. Nanatili akong nakaupo sa kama, hindi pa rin makagalaw hanggang sa tuluyang nawala ang tunog. Nang sigurado na akong wala na ito, tumayo ako at mabilis na kinandado ang pinto. Bumalik ako sa kama, ngunit hindi na ako nakatulog buong gabi. Ang takot ay lubos na kumontrol sa akin at ang tanong ay paulit-ulit sa aking isipan. Ano ang nilalang na yon? At bakit ito pumunta sa aming bahay? Nang sumapit ang umaga, ang liwanag ng araw ay nagdulot ng kaunting kaluwagan sa aking dibdib. Ang mga kaganapan ng gabing iyon ay parang panaginip na lamang. Isang masamang panaginip na gusto kong kalimutan. Subalit alam kong totoo ang lahat ng iyon. Ang pagod sa aking katawan at ang takot na nananatili sa aking puso ay patunay na hindi iyon produkto lamang ng imahinasyon. Bumaba ako sa kusina at naghanda ng kape. Ang aking mga kamay ay nanginginig pa rin habang hinihigop ang mainit na inumin. Nagdesisyon akong huwag munang pumasok sa trabaho sa araw na yon. Tumawag ako sa prinsipal at sinabi na masama ang aking pakiramdam. Na hindi naman kasinungalingan dahil talaga namang masama ang aking pakiramdam nung panahong yon. Dulot ng takot at kawalan ng tulog. Pagkatapos ay lumabas ako sa bakuran upang tingnan kung may bakas o palatandaan ng nilalang na nakita ko kagabi. Ang umaga ay maliwanag at ang mga ibon ay umaawit sa mga puno. Isang normal na tanawin, nakabaligtaran ng kadiliman at takot sa gabi. Naglakad ako sa paligid ng bahay. Sinusuri ang bawat sulok at bahagi. Sa ilalim ng puno ng mangga kung saan ko nakita ang mga anino, nakita ko ang mga bakas ng paa sa putik.
Ang mga bakas na ito ay kakaiba dahil hindi ito tulad ng bakas ng sa tao o ng anumang hayop na kilala ko. Ang mga daliri ay mas mahahaba at may mga kuko na malalim ang bakas sa lupa. Ang laki ng bawat bakas ay halos 2 beses ng laki ng normal na paa ng tao. Ang takot ay bumalik sa aking dibdib habang tinitingnan ko ang mga ito. Kinuha ko ang aking telepono at kinuhanan ng larawan ng mga bakas. Naisip kong ipakita ito sa mga taong makakatulong sa akin na maintindihan kung ano ang nangyayari. Bumalik ako sa loob ng bahay at nagsimulang mag-isip kung sino ang maaaring lapitan. Ang unang pumasok sa aking isipan ay si Mang Tomas. Isang matandang lalaki na kilala sa buong barangay bilang ang taong maraming alam tungkol sa mga lumang kwento at alamat. Siya ay nakatira sa kabilang dulo ng barangay, sa isang maliit na kubo na napapaliputan ng mga halaman at puno. Nag-ayos ako at naglakad patungo sa bahay ni Mang Tomas. Ang lakad ko ay tumagal ng mga 20 minuto dahil malayo ang kanyang tirahan mula sa amin. Sa daan naman ay nakasalubong ko ang ilang kapitbahay na bumati sa akin at nagtanong kung ayos lang ako dahil daw ay mukhang pagod ako at maputla. Sinabi ko na lamang na hindi ako gaanong nakatulog dahil sa init at sa ingay ng hangin. Hindi ko sinabi ang totoo dahil baka isipin nila na ako ay baliw o nag-eembento lamang ng kwento. Nang makarating ako sa bahay ni Mang Tomas, nakita ko siyang nakaupo sa kanyang tindahan sa harapan ng kubo. Siya ay matanda na, nasa mga 80 taon ng edad. Ngunit ang kanyang isipan ay malinaw pa rin at ang kanyang mga mata ay matalim na parang nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Lumapit ako sa kanya at nagbigay galang. Tinanong niya ako kung ano ang sadya ko at nakita niya siguro sa aking muka ang pagkabalisa, kaya nag-alok siyang umupo at magkape muna. Habang umiinom kami ng kape, sinimulang ikwento ko sa kanya ang nangyari nung nakaraang gabi. Sinabi ko ang lahat mula sa mga kakaibang tunog, ang mga anino sa bakuran, ang mga yapak sa hagdan at pasilyo, at ang nilalang na nakita ko sa pinto ng aking kwarto. Ipinakita ko rin sa kanya ang mga larawan ng mga bakas ng paa na nakita ko sa putik. Habang nagsasalita ako, ang mukha ni Mang Tomas ay naging seryoso at ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Nang matapos akong magkwento, ang matanda ay huminga ng malalim at tumingin sa akin ng diretso sa mga mata. Sinabi niya na ang nilalang na aking nakita ay malamang na isang aswang. Isang nilalang na matagal ng bahagi ng mga alamat at kwento sa Negros Oriental. Ang mga aswang ay mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo, mula tao patungo sa hayop o sa kakaibang hugis. Sila ay kumakain ng laman ng tao, lalo na ng mga bata at ng mga buntis na babae. Ang mga ito ay gumagala sa gabi at umuuwi bago sumikat ang araw. Sinabi ni Mang Tomas na ang Dumaguete at ang mga nakapaligid sa lugar ay may maraming kwento tungkol sa mga aswang. Ang mga ito ay hindi lamang alamat o katang-isip, kundi tunay na mga nilalang na nakita ng maraming tao sa nakaraang mga taon. Ang mga matatanda ay nagsasabi na ang mga aswang
ay nanggaling sa mga liblib na bahagi ng bundok at bumababa sa mga nayon kapag gutom na sila o kapag may hinahanap silang biktima. Ang mga ito ay matalino at maingat, kaya hindi madaling mahuli o mapatay. Ang matanda ay nagpatuloy sa kanyang paliwanag. Sinabi niya na ang mga aswang ay may kakayahang maamoy ang mga tao mula sa malayo, lalo na kung ang tao ay nag-iisa o mahina. Ang kadiliman ay kanilang kaibigan at ang takot ng tao ay nagpapalakas sa kanila. Kapag naramdaman ng aswang na takot ang isang tao, mas lalakas ang kanilang lakas at mas matapang silang lumapit. Kaya ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ay huwag magpakita ng takot at magkaroon ng proteksyon. Tinanong ko si Mang Tomas kung paano ako magkakaroon ng proteksyon laban sa mga aswang. Sinabi niya na may ilang paraan na ginagamit ng mga tao noon pa man. Ang una ay ang paggamit ng asin at bawang na inilalagay sa mga pintuan at bintana upang hadlangan ang pagpasok ng aswang. Ang mga ito ay ayaw ng mga aswang dahil sa kanilang amoy at sa kanilang kapangyarihan na makasakit sa kanila. Ang pangalawa ay ang pagdarasal at ang pagkakaroon ng matatag na pananampalataya sa Diyos. Ang mga aswang ay takot sa mga taong malakas ang loob at may pananampalataya. Ang pangatlo ay ang paggamit ng mga banal na bagay tulad ng krus, rosaryo at holy water. Ang mga ito ay dapat ilagay sa mga bahagi ng bahay na maaaring pagpasukan ng aswang. Sinabi rin ni Mang Tomas na dapat ay huwag akong mag-isa sa gabi at kung maaari ay magtawag ng kaibigan o kamag-anak na makakasama ko hanggang sa bumalik ang aking pamilya. Ang aswang ay mas matapang lumapit sa mga taong nag-iisa kaysa sa mga grupo. Nagpasalamat ako kay Mang Tomas sa kanyang mga payo at nangako na susundin ko ang lahat ng kanyang sinabi. Bago ako umalis, binigyan niya ako ng isang maliit na bote ng holy water na galing sa simbahan at isang rosaryo na sinabi niyang ginamit na ng kanyang ina noon pa. Sinabi niya na ingatan ko ang mga ito at gamitin sa oras ng pangangailangan. Ang bigat ng mga bagay na ito sa aking mga kamay ay nagbigay ng kaunting lakas ng loob sa akin. Bumalik ako sa bahay na may bagong kaalaman at determinasyon na protektahan ang aking sarili. Nag-ikot ako sa buong bahay at inilagay ang asin at bawang sa lahat ng pintuan at bintana. Inilagay ko rin ang krus sa ibabaw ng aking kama at ang rosaryo ay aking isinuot sa leeg. Ang holy water naman ay inilagay ko sa isang maliit na lalagyan na madaling abutin. Habang ginagawa ko ang lahat ng ito, naramdaman ko ang kaunting kapayapaan na pumasok sa aking puso. Hindi man ako sigurado kung makakatulong ang mga ito. Ang paggawa ng aksyon ay mas mabuti kaysa sa walang ginagawa at naghihintay lamang ng panganib. Ang gabing yun ay dumating na may halo na takot at determinasyon sa aking dibdib. Ginawa ko ang lahat ng payo ni Mang Tomas at naghanda ako sa anumang mangyayari. Kumain ako ng hapunan ng maaga at nagsimba sa maliit na altar na mayroon kami sa bahay. Nanalangin ako ng taimtim, humingi ng proteksyon at lakas ng loob mula sa may kapal. Ang panalangin ay nagbigay ng kaunting kalma sa aking isipan na puno ng alalahanin. Nang sumapit ang 8:00 ng gabi, nagsimula na akong makaramdam ng tensyon.
Ang paligid ay naging tahimik, mas tahimik kaysa sa mga nakaraang gabi. Ang mga insekto ay tila tumigil sa pag-iingay at ang mga aso sa kapitbahay ay hindi tumatahol. Ang katahimikang ito ay nagdulot sa akin para hindi mapakali. Parang ang kalikasan ay naghihintay ng isang malaking pangyayari. Umupo ako sa sala na may hawak na rosaryo at ang holy water ay nasa tabi ko sa mesa. Mga 9:00 ng gabi nang magsimula ang mga kakaibang pangyayari. Una, narinig ko ang malakas na kaluskos mula sa bubong ng bahay. Ang tunog ay parang may mabigat na bagay na naglalakad sa ibabaw. Ang mga yapak ay malinaw at mabigat. Tumingin ako sa kisame at nakita kong gumagalaw ito ng kaunti. Tila ba may tumatapak talaga sa itaas? Ang takot ay nagsimulang bumalik, ngunit sinubukan kong pakalmahin ang aking sarili sa pamamagitan ng panalangin. Ang mga yapak sa bubong ay naglakbay mula sa isang dulo ng bahay tungo sa kabilang dulo. Sinusundan ko ng tingin ang direksyon ng tunog. Ang aking mga mata ay nakatingin sa kisame habang ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa rosaryo. Ang tunog ay tumigil sa bahagi ng bubong na nasa ibabaw ng aking kwarto. Pagkatapos ay narinig ko ang isang malakas na kalabog na parang may bumagsak mula sa bubong patungo sa bakuran. Tumayo ako at lumapit sa bintana ng sala na nakaharap sa bakuran. Maingat akong tumingin sa labas sa pamamagitan ng maliit na siwang ng kurtina. Ang dilim ay makapal, ngunit nakita ko ang anino ng isang malaking nilalang na nakatayo sa gitna ng bakuran. Ang hugis nito ay katulad ng nakita ko nung nakaraang gabi. May katawan ng tao, ngunit may mga paa at kamay na mas mahaba at may mga kuko. Ang ulo nito ay may kakaibang hugis na parang may mga tenga na nakatindig at may mahaba at matulis na ilong. Ang nilalang ay nagsimulang maglakad patungo sa bahay. Ang bawat hakbang nito ay maingat at mahinahon. Parang alam na nito kung nasan ako at ano ang gagawin ko. Lumapit ito sa pintuan sa likod ng bahay, ang pintuan na ginagamit namin para sa paglabas sa bakuran. Maya-maya pa, narinig ko ang pagkatok sa pinto. Isang mahinang pagkatok na parang isang normal na bisita. Ngunit alam kong hindi ito normal na bisita. Ang pagkatok ay patuloy. Mas malakas ng kaunti sa bawat ulit. Nanatili akong tahimik na hindi sumasagot. Umaasa na kung hindi ako magsasalita, ay aalis lang ito. Ngunit ang pagkatok ay naging mas malakas pa at ngayon ay may kasama ng boses. Ang boses ay boses babae, malambing at nakikiusap. Ang boses ay nagsasabing buksan ko ang pinto dahil kailangan daw niya ng tulong. Sinabi na siya ay naliligaw at hindi na alam kung saan dadaan at nangangailangan ng tulong para makauwi. Alam kong hindi totoo ang sinasabi ng boses. Walang babae sa aming kapitbahay na lumalabas mag-isa sa gabi, lalo na sa ganitong oras. Bukod dito, ang boses ay may kakaiba. May halong lamig at pangamba na hindi natural. Sinubukan kong huwag makinig, ngunit ang boses ay patuloy na nagsasalita. Mas nakikiusap at mas desperado. Sinabi niya na mayroon siyang mga anak na naghihintay sa kanya at kailangan niyang makauwi na. Ang panlilinlang na ito ay karaniwang ginagamit ng mga aswang ayon kay Mang Tomas. Sila ay may kakayahang magkunwaring tao at gumamit ng mga salitang makakakuha ng awa at simpatya. Kapag binuksan mo ang pinto, doon ka nila aatakihin at kakainin.
Kaya kahit anong sabihin ng boses, hindi ako dapat magbukas ng pinto o kaya ay sumagot man lang. Nanatili akong tahimik at patuloy na nananalangin. Ang boses ay naging mas desperado at ngayon ay may halong galit na. Sinabi niya na alam niyang nandito ako at bakit daw hindi ako sumasagot. Ang tono ng boses ay naging mas mababa at mas nakakatakot. Pagkatapos ay biglang tumigil ang lahat. Ang boses ay nawala at ang katahimikan ay bumalik. Ngunit ang katahimikan ito ay mas nakakatakot kaysa sa boses dahil hindi ko alam kung nasaan na ang nilalang at ano ang susunod na gagawin nito. Ilang minuto ang lumipas na walang nangyayari. Nanatili akong nakatayo sa sala. Ang aking mga mata ay nakatuon sa pintuan at sa mga bintana. Naghihintay ng susunod na atake. Pagkatapos ay narinig ko ang tunog mula sa taas. Mula sa ikalawang palapag kung nasa ng mga kwarto. Ang tunog ay parang may nagsisikap na magbukas ng bintana. Naalala kong lahat ng bintana sa itaas ay nailak ko at may asin at bawang sa bawat isa nito. Mabilis akong umakyat sa hagdan. Ang holy water ay hawak ko sa isang kamay at ang rosaryo ay sa isa pa. Nang makarating ako sa itaas, nakita kong ang bintana sa aking kwarto ay gumagalaw. Parang may sumusubok na magbukas nito mula sa labas. Ang asin at bawang na inilagay ko ay nahulog sa sahig dahil sa paggalaw ng bintana. Lumapit ako at nakita ko sa labas ang mukha ng nilalang na nakadikit sa salamin ng bintana. Ang mukha nito ay nakakatakot. May mga mata na namumula at may mga ngipin na mahahaba at matutulis. Ang balat nito ay kulay abo at may mga ugat na nakikita sa buong muka. Tumingin ito sa akin ng diretsyo at ngumiti. Isang ngiting puno ng kasamaan at gutom. Ang takot ay lubos na kumontrol sa akin, ngunit naalala ko ang mga sinabi ni Mang Tomas. Huwag magpakita ng takot at gumamit ng mga banal na bagay. Itinaas ko ang rosaryo at ipinakita sa nilalang. Ang reaksyon nito ay agad umurong ng kaunti at ang ngiti ay nawala sa muka. Binuksan ko ang bote ng holy water at iwinisik ito sa bintana. Ang tubig ay tumama sa salamin at ang nilalang ay sumigaw ng malakas. Isang sigaw na puno ng sakit at galit. Ang tunog ay nakakakilabot na parang pinagsamang sigaw ng tao at demonyo. Ang nilalang ay tumalon mula sa bintana at bumalik sa lupa. Narinig ko ang malakas na kalabog at pagkatapos ay ang mga yapak na tumatakbo palayo. Lumapit ako sa bintana at nakita kong tumatakbo ito pabalik sa bundok. Ang hugis nito ay unti-unting naglalaho sa kadiliman. Ang kaluwagan ay pumasok sa aking dibdib, ngunit alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ang nilalang ay alam na kung nasaan ako at malamang nababalik ito. Bumaba ako sa sala at naupo. Ang aking katawan ay nanginginig dahil sa takot at sa adrenaline. Sa gabing yun ay hindi na ako nakatulog. Nanatili akong gising, nakabantay at naghihintay kung babalik pa ang nilalang. Subalit sa aking paghihintay ay hindi na ito bumalik. Nang sumikat ang araw, ang takot ay unti-unting lumipas, subalit ang karanasan ay nanatili sa aking isipan. Isang alaala na hindi ko kailanman makakalimutan. Sa mga sumunod na araw ay puno ng pagkabalisa at pag-aalala. Hindi ako makatulog ng maayos sa gabi dahil sa takot na baka bumalik ang nilalang. Kahit sa umaga, ang takot ay nananatili sa aking puso.
Patuloy akong nakikipag-ugnayan kay Mang Tomas. Nagtatanong ng mga karagdagang payo at paraan upang maprotektahan ang aking sarili. Sinabi niya na dapat akong magtawag ng isang albularyo o ng isang pari upang mabendisyonan ang bahay at upang maalis ang masamang espiritu na umaaligid dito. Sumunod ako sa kanyang payo at nakipag-ugnayan sa pari ng aming parokya. Ang pari ay si Father Miguel, isang mabait at mapagmahal na tao na kilala sa buong syudad. Nang ikwento ko sa kanya ang aking karanasan, hindi siya nag-alinlangan na maniwala. Sinabi niya na marami ng mga tao ang nagsasabi ng mga katulad ng karanasan ko. At ang simbahan ay kinikilala ang pagkakaroon ng mga masasamang nilalang sa mundo. Nangako siyang bibisitahin ang aming bahay upang magbendisyon at magdasal. Dumating si Father Miguel kinabukasan, kasama ang dalawa pang seminarista. Dala nila ang mga banal na bagay tulad ng krus, holy water at mga dasal na gagamitin sa bendisyon. Nagsimula ang seremonya sa harapan ng bahay, kung saan nananalangin si Father Miguel at winisik ang holy water sa buong paligid. Pumasok sila sa loob at ginawa ang parehong proseso sa bawat kwarto, sa bawat sulok ng bahay. Ang mga dasal ay malakas at puno ng kapangyarihan. Ang mga salita ay parang nagbibigay ng proteksyon at lakas. Habang ginagawa ang bendisyon, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Parang may bigat na inalis sa aking mga balikat at ang takot na nananatili sa aking puso ay unti-unting lumipas. Ang bahay ay parang naging mas maliwanag at mas mapayapa. Nang matapos ang seremonya, sinabi ni Father Miguel na ang bahay ay protektado na at ang masamang nilalang ay hindi na makakapasok. Subalit binanggit niya rin na dapat akong magpatuloy sa panalangin at sa pagkakaroon ng matatag na pananampalataya. Nagpasalamat ako kay Father Miguel at sa kanyang mga kasama. Ang kanilang presensya at ang bendisyon ay nagbigay ng malaking tulong sa aking sitwasyon. Nang umalis sila, nakaramdam ako ng mas malaking kaluwagan at kapayapaan. Ang takot ay hindi pa ganap na nawala, ngunit mas naging kontrolado na ito at hindi na nito nakokontrol ang aking buhay. Ang mga sumunod na gabi ay mas payapa na. Ang mga kakaibang tunog ay hindi na bumalik at ang pakiramdam ng panganib ay nawala na. Nakakatulog na ako ng maayos at ang aking buhay ay unti-unting bumalik sa normal. Nang bumalik ang aking pamilya mula sa Bohol makalipas ang 2 linggo, masaya akong sinalubong sila. Hindi ko muna sinabi sa kanila ang nangyari dahil ayaw kong sila ay matakot o mag-alala. Ngunit sa kalaunan, naikwento ko rin sa aking asawa ang lahat at siya ay nag-alala, subalit natuwa rin na ligtas ako. Ang karanasang ito ay nagbago sa aking pananaw, sa buhay at sa mga bagay na hindi nakikita. Dati, ako ay isang taong lohikal at naniniwala lamang sa mga bagay na makikita ko at mahihipo. Subalit ngayon, alam ko na may mga nilalang at puwersa sa mundo na lampas sa ating kaalaman at ang mga ito ay hindi lamang mga kwento o alamat, kundi tunay na mga bagay na maaaring maranasan ng sinuman. Natuto ako ng maraming aral mula sa karanasang ito. Ang una ay ang kahalagahan ng pananampalataya. Sa mga oras ng takot at panganib, ang pananampalataya sa may kapal ay ang nagbigay sa akin ng lakas at proteksyon.
Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual, kundi isang malakas na sandata laban sa kasamaan. Ang pangalawa ay ang kahalagahan ng karunungan ng mga matatanda. Ang mga payo ni Mang Tomas ay nakatulong sa akin na makaligtas at maprotektahan ang aking sarili. Ang kanilang kaalaman na galing sa karanasan at tradisyon ay dapat nating palagahan at sundin. Ang pangatlo ay ang kahalagahan ng pagiging handa. Hindi natin alam kung kailan darating ang panganib, kaya dapat tayong laging handa at may mga hakbang na ginagawa upang protektahan ang ating sarili at ang ating pamilya. Ang paggamit ng asin, bawang at holy water at iba pang mga bagay ay simpleng paraan, ngunit nakakatulong sa paglaban sa mga masasamang nilalang. Ang pang-apat ay ang kahalagahan ng komunidad. Sa mga oras ng pangangailangan, ang tulong ng ibang tao tulad ni Mang Tomas at Father Miguel ay napakahalaga. Hindi tayo dapat mag-isa sa paglaban sa mga hamon ng buhay. Ilang buwan na ang lumipas mula nang maranasan ko ang karanasang iyon. Ang buhay ay bumalik na sa normal at ang takot ay naging bahagi na lamang ng nakaraan. Ngunit ang alaala ay nananatili, isang paalala na ang mundo ay puno ng mga misteryo na dapat tayong laging mag-ingat. Ang bahay namin ay mas protektado na ngayon. May mga krus sa bawat kwarto at regular na binibindisyonan ni Father Miguel. Ang aking pananampalataya ay mas malakas na at ang aking pamilya ay mas malapit sa isa't isa. Ibinahagi ko ang kwentong ito sa inyo, hindi upang magdulot ng takot, kundi upang magbigay ng babala at kaalaman. Ang mga aswang at iba pang mga nilalang ay totoo at umiiral pa rin sa ating panahon. Hindi sila lamang mga kwentong pampatulog sa mga bata, kundi mga tunay na panaginip na maaaring harapin ng sinuman. Ang susi ay ang pananampalataya, kaalaman, paghahanda at ang suporta ng komunidad. Sa mga taong nakatira sa Dumaguete at sa mga nakapaligid sa lugar na ito, maging maingat kayo lalo na sa gabi. Huwag maglakad mag-isa sa mga liblib na lugar at laging magdala ng mga bagay na makakaprotekta sa inyo, tulad ng rosaryo at holy water. Magtiwala sa Diyos at huwag magpakita ng takot dahil ang takot ay nagpapalakas sa mga masasamang nilalang. Makinig sa mga payo ng mga matatanda at igalang ang mga tradisyon na ipinamamana sa atin. Ang mundo ay puno ng liwanag at dilim, ng mabuti at ng masama. Ang ating tungkulin ay pumili ng liwanag at labanan ang dilim sa pamamagitan ng ating pananampalataya at mabubuting gawa. Ang karanasan ko ay isang pagsubok na nagpalakas sa aking loob at nagpalalim ng aking pananampalataya. Umaasa ako na ang kwentong ito ay makakatulong din sa inyo na maging mas handa at mas malakas sa harap ng mga hamon sa buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa pagbabasa nito, Kuya Chris. Naway ang may kapal ay magbigay sa inyong lahat ng proteksyon at gabay sa inyong buhay. Maging mabuti at maging matatag sa inyong pananampalataya. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat at lagi nating tandaan na ang Diyos ay kasama natin sa lahat ng oras. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.